conservationist. Pasalan nyo po Plaza del Piero. May marka ng national, parang heritage o protected site. Andun pa yung rebulto. Ginawang parang sabungan. Diyan sa District 2. Sino nagpagawa? Tingnan nyo yung nakapangalan doon, kahit burahin pa nila. Nakapangalan yung pangalan ng congressman. Kala ko nga, Plaza Valeriano na yun Plaza del Piero yun Ibang klase talaga. Ibang uri itong mga to. Totoo lang. Kung makapag-imbestiga kayo na ibang tao, yung sarili nyo, ayaw nyo imbestigahan. Di ba? At saka kalaunan, malalaman ng tao. Yung mga pabahay natin, Diyos ko, iniimbestigahan na rin naman ng gobyerno. Again, magandang hapon po sa inyong lahat in this channel, and we are back po. Dito pa tayo ngayon sa tinatawag nating Plaza del Piero. Isa po sa nanganganib na mawala o matatanggal itong building na to, itong project na to, itong structure na to, na mawawala dahil sa tingin ko lang may ibabalik ito sa dating itsura nito. Kung ano yung itsura noon na plaza, open space, at walang ganito, walang bubong-bubong. Tingin ko ibabalik ni Yorme to in a matter of time. Ayan ang sasabi ko, kasi ito po, ang issue po nito kasi is about the historical place. Marami pong kwento, kaya naitayo po ang statwa na yan. So meron po doon sa labas, last time napunta na po natin ito, at pinapakita natin sa inyo ng ulit at masilayan ninyo ang sitwasyon kung bakit tinatawag itong Plaza Valeriano sa ngayon. In a point, in another way, kung titingnan mo, malaking bagay ito sa mga kabataan din, nakakatulong sa kanila na mayroon silang masisilungan, especially sa panahon tag-ulan, at sobrang init ng panahon, mayroong masisilungan. Yun nga talaga, the main issue dito, historical place po ito, dapat hindi ito ginalaw. Yun lang ang malaking question mark dito, bakit nagalaw ito. Ayan, so itong area na to, sakop ito ng 3 barangay, if not mistaken. 3 barangay ang nakaka-handle itong Plaza del Piero. Tapos paikot kasi ito parang rotonda kasi ito. Ayan, may dadaan mo ng motor. Kasama ba yun sa hindi ba, ilang cc ba kaya yun? 400cc siguro yun. Pag 400cc kasi mga kaibigan, yun allowed lang ng city. Pero pag mga 100 to 200, 300, bawal pa po yun. Pwede pong kumpiskahin ng inyong mga open pipe. So anyway, balik tayo sa ating pinag-uusapan dito. Yun nga, ito yung main concern ng lungsod ng Manila, especially po kay Yorme. Ang main concern talaga rito ay kung bakit naipatayo po ang klaseng structure dito sa Sampaloc, sa District 2, sorry, ba't Sampaloc na sabi ko. Ba't natayo ito sa District 2? So na hindi ata ito nadaan sa tamang proseso. Yun nga sasabi ko, hindi ko po alam ang buong detalye, pero ang pinupush talaga dito at ang main problem talaga dito, ito yung historical place na talagang hindi nirespeto, binaboy talaga. So ngayon, sa nakita nyo, yung nga sabi nga nila, meron nga dito itong arena o sabungan, pero sa nakita nyo, ayan, meron pong mga building sa taas. I'm not sure kung barangay, actually barangay hall ang tinayo dyan sa taas. Dalawa ata yan dito, kasi hindi ko pa nakyat, so mamaya kita natin, pakita ko sa inyo kung ano po itsura niya sa taas. So ito po kayo na nangyayari dito pag Sunday, ginagawa pa kasi tambayan to ng mga kabataan. Dito nyo maraming mga kabataan dito. So far, malaking bagay siya, malaking bagay sa mga kabataan. Wala akong issue dito, wala akong issue sa ganito, sa mga kabataan na nabibigyan ng proteksyon ng bubong na ito. Pero yun nga, ito nga, kaya nga meron tong
statwa dito dahil historical place po tong lugar na to. Sobrang historical. So, yun lang. Nasasayangan din ako sa proyekto sa pera ng taong bayan na kung masisira to, good luck. Pero yun lang, may re-restore yung history na kung anong meron sa lugar na to. Diba? So may nagpa-practice po dito ngayon. So ito, mayroon po dito dalawang mga kwarto na tinayo rito. So ito po yung sitwasyon taas, mayroon po sariling mga opisina rito sa taas. So ngayon kasi may napapractice ko rito. Ito po yung itsura nitong building na to. Ayan, may hagdan, may dalawang opisina sa taas, which is conference room ang nakalagay, conference room. So talagang nagawa ng paraan, pero yun nga lang, talagang ito yung nasasabi ko kanina. Ayun po yung monumento na nakatayo dyan. Kaya part talaga siya ng historical place, mga kaibigan. So that is why talagang kailangan i-push na ibalik to sa dating itsura nito. So ito, mga kaibigan. Katulad nito, example lang nito, no? Nalagyan na ng harang itong part na to. Hindi mo na mababasa tong nakalagay dito kung ano tong meron dito. Hindi mo na siya makikita ng buo. Kung magpipicture ka, kailangan talaga maghanap ka ng tamang angulo kasi hindi mo na mababasa to. So ito yung nangyayari. So walang kwenta to. Nawala to ng kwenta. Dapat binuksan na lang to. So talagang nakaharang to. For safety naman siguro sa mga kabataan, pero yun nga lang. May ka-practice dito, mga kaibigan. Diba? Saya nila, diba? At ano magamit mo talaga? Sa school project siguro na to so Sunday lang na ginagawa to. So maganda naman at least napoprotektahan sila ng bubong na to. Pero nga na talaga kailangan natin ibalik natin yung dating itsura nito. Pero sabi ko nga, si Yorme talagang nakakalam po ano pang mga ibang plans dito. So ito din, nagpa-practice dito, sumasayaw, ayun eh. So ang tawag nila dito, mga kaibigan, ay Plaza Rotonda. So ito yung monument, mga kaibigan. Ang kwento nito dati, sa gitna daw to. I'm not sure pero yun ang kwento sa akin ng ibang mga kaibigan natin. Dati daw ito, nasa gitna daw to. Pero ngayon, nilipat dito. So malaking space. Kasi kung sa gitna mo naman, siyempre masasayang din yung paglalagay ng mga upuan dito o ng mga tiles dito. So talagang nilipat talaga sa gilikod na lang. So ito rin po yung sitwasyon. So ayun, pinakita ko lang yung sitwasyon rito sa may Plaza del Fierro. So puro lahat mga bakal to, walang mga kahoy dito, puro lahat mga bakal ito.
Galing naman nila. Oh, perfect. Wala kayo. Para saan yan? Oh. Keep it up. Enjoy. Vlog. Vlog sa. So ayan mga kaibigan, so this is Channel Reds. Ayan, umikot na tayo para pakita ko na sa inyo yung sitwasyon po dito sa Plaza del Fierro. Well, anyway, magandang Sunday po sa inyo lahat. Ingat po tayo.